Sa kabila ng tungkulin, Chapter 2. Pumasok ang bagong intern na si Marcus, gwapo, matangkad, at palangiti. Kaagad siyang naging malapit kay Isa. Mabilis ang biruan nila at madalas silang magkasabay kumain. Hindi iyon nakalampas sa paningin ni Cassandra. Isang hapon, nadatnan niya si Isa at Marcus na nagtatawanan sa pantry. Hindi niya sinabi ang kahit ano, pero pagkabalik sa opisina, tinawag niya si Isa. "Starting tomorrow, you'll be having lunch with me. I need you for business planning." Utos nito. "Opo, sure, Cassandra." Gulat na tugon ni Isa. Hindi business planning ang nangyari. Sa restaurant na exclusive para sa mga elite, magkasabay silang kumain. Tahimik si Cassandra noong una, pero dumako ang mga mata nito kay Isa. "Masaya ka bang kasama si Marcus?" Tanong nito bigla, may halong pait sa tinig. "Ah, kaibigan lang po." "Make sure it stays that way," matalim na sagot. Isang gabi, inihatid ni Cassandra si Isa pauwi matapos ang overtime. Sa loob ng kotse, katahimikan ang bumalot. Nang malapit na sila sa kondo ni Isa, bigla na lang nagsalita si Cassandra. "Do you always smile like that to everyone?" Tanong nito habang nakatingin sa windshield. "Haha, anong ibig mong sabihin?" "Kanina, kay Marcus, ang saya mong ngumiti." "Ah, kasi nakakatawa po siya minsan." Maikling tugon ni Cassandra. Pero bago bumaba si Isa, may iniabot ito. Jacket niya. "Wala kang jacket. Madaling sipunin ang tulad mong mapayat." Isa lang ang nasabi ni Isa. "Thank you." Pero sa loob-loob niya, nag-aalab ang puso niya. Paglabas nila ng building isang hapon, biglang bumuhos ang ulan. Naiwan ang payong ni Cassandra sa kotse. Tumakbo si Isa papunta sa kanya at tinakpan silang dalawa ng jacket. Sa ilalim ng ulan, nagkatitigan sila. Ang buhok ni Cassandra ay basa at ang labi nito ay bahagyang kumikibot. "Why are you always so kind to me?" Bulong ni Cassandra. "Because you matter to me," sagot ni Isa. At sa gitna ng ulan, sa ilalim ng liwanag ng poste, hinalikan ni Cassandra si Isa. Dahan-dahan, mahaba, puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Pagbalik nila sa opisina kinabukasan, tila walang nangyari. Balik sa pagiging propesyonal. Ngunit sa bawat sulyap, may lihim. Sa bawat pagtawag ni Cassandra, may kakaibang lambing. Sa isang pagkakataon, nadatnan sila ng VP ng kumpanya na nakayuko si Cassandra sa tabi ni Isa habang tinuturuan siya. Muntik na silang mahuli. "Be careful," bulong ni Cassandra sa tenga ni Isa. "People don't need to know what's ours." "Ours?" tanong ni Isa. "Yes," matatag na sagot ni Cassandra.